itong mga nagpepetisyon ngayon, sila yung unang batch ng, mga tao 'no, na nag-file ng impeachment complaint laban dito kay, VP Sara Duterte. So, sila ay, pupunta 'no, sa Supreme Court at, magpetisyon 'no, to petition, to the Supreme Court para nga um, ipawalang bisa 'no or, yung sinasabi 'no ni VP Sara Duterte na, ipawalang bisa na itong, impeachment na ito ay hindi matuloy 'no. So, eto po yung gagawin nila, personalities involved with the first citizen-led impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed on Friday a motion to Friday ba ngayon? Nga ano ba ngayon? 25, tama, Friday. So, ngayon 'to nangyari 'no? Filed on Friday, a motion to intervene in her petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court. So, ito 'yun 'no? Ito yung mga kaibigan 'no, kumbaga yung mga petitioner, mga kaibigan, sila yung mga first citizen or group of people na nagsampa ng complaint laban kay VP Sara Duterte. At ngayon ay nag-file sila para sa kanilang motion to intervene, no? Kasi si VP Sara Duterte ay nagpasa nga earlier, no, nung February, nagpasa siya ng kanyang petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court. Yan po ang ano niya ang ginawa noon ni VP Sara Duterte para ipaanal yung impeachment na kanyang kinakaharap, ipawalang bisa. Yan ang kanyang gusto. So, eto na, the intervenors call for Vice President's petition to be dismissed for lack of merit. They include Akbayan Representative Percy Sevdenia, endorser of the first citizen-led complaint, and complainants Sylvia Estrada Claudio, Filomena Cinco, Kiko Aquino D, Teresita Quintos, Dels Eugene Gonzalez, Yvonne Jeresa, and Alice Murphy. As citizens who exercise our constitutional right to initiate the first impeachment complaint against the Vice President in response to her threats of assassination and failure to account for her use of public funds, we believe that our voices must be heard on this case before the Supreme Court, said Kiko Aquino D, intervenor and spokesperson of the group. Kaya mga kaibigan, no, pumunta po sila, siguro kanina yan, umaga, no? Umaga yan, nangyari kanina. Pumunta sila doon, no, mga kaibigan, para talagang salagin ito, mga kaibigan, itong napipinto di umano na pagdideklara ng Korte Suprema na unconstitutional di umano itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, maganda po ito kasi at least hindi pa nangyayari ay malalaman na or nalalaman na ng taong bayan at nakakapag-aksyon na po yung mga iba-ibang grupo, lalong-lalo na yung mga grupo na nag-file ng impeachment. Kaya ito mga kaibigan, no, the motion asserts that contrary to the Vice President's petition, the Constitution one-year bar rule on impeachment complaints filed against the same official was not violated because the initial action on an impeachment complaint is defined as referral to the House Committee on Justice or the filing of a complaint by 1/3 of the members of the House of Representatives. It includes that her petition lacks merit and that impeachment proceedings should proceed forthwith. Yan, kasi wala naman talagang merit yung kanyang yung petition niya dahil unang-una sa lahat, hindi naman totoo yung kanilang sinasabi na nagkaroon ng nag-overlapping yung mga impeachment na
Kasi yung mga impeachment nga na nai-file sa Congress ay hanggang doon lang, nai-file lang, pero hindi naman inaksyonan ng Secretary General at lalong hindi naman nakarating sa Speaker. So wala pong nangyari na, uy, may nag-file pagkatapos inaksyonan, sinertify, verify, wala pong ganung nangyari. Ang nangyari lang po ay nandiyan lang, nai-file lang sila pero hindi sila inaksyonan. Yung pang-apat na impeachment, yun ang talagang na-verify at yun ang talagang nakarating sa opisina ng Speaker at yun din ang dinala sa Senado. Kaya kung titingnan natin, wala po talaga ditong paglabag na ginawa ang Kongreso. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ito ay napakalakas ng impeachment na to kasi ito ay pinirmahan ng sobra pa sa 1/3 ng mga kongresista. No? So, ito po talaga ay legit, hindi po ito illegal. Okay. Okay. So, yan po ang nangyari, no? Okay, tuloy po natin. It is by the collective effort of significant number of ordinary citizens that the impeachment complaint against the Vice President has progressed to this point, concluded intervenor Silvia Estrada Claudio. While we must continue to act, we also call on our institutions to perform their constitutional duty to hold public officials accountable. Yan. Yan po, no? Mga guys, ay meron pala dito silang picture, no? Hindi nga pakita natin yung picture dito. Na kung sino-sino tong mga nag-file, no? Pakita natin yung picture nila. Sila ay nag-file. So, ito po sila, yung mga nag-file. Yan. Yan. Yan sila yung mga nag-file. Yan. Masyadong kita eh. Ang mga identified po sila as dilawan at saka mga progressive, no? Sina itong Kiko Aquino D, pamangkin ito ni ni na Chris Aquino. Tapos meron ding mga progressive dito. Tsaka may mga identified din na left. No? So ito po yung kanilang penal sa Supreme Court. Yan. So galing nga po sila kanina. Kanina po sila galing, no? Umaga. Nag-file sila ng etong kanilang petition. Basahin na natin itong petition nila. Zara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines. Petitioner GR number 278353 and 278359. Yan, House of versus House of Representative of the Philippines, blah blah blah. In his capacity as the Speaker of the House of Representatives, Reginald S. Velasco, in his capacity as the Secretary General of the House. Yan. So July 25 na ito. No? Itong kanilang So, tingnan nga natin. So ito pa. Akbayan Sendenia files motion to intervene to Supreme Court. Akbayan Sendenia files motion to intervene at Supreme Court, challenges VP Sara's petition on impeachment constitutionality. Akbayan Representative Percy Sendanya
today submitted a motion to intervene at the Supreme Court, a motion asking the High Court to dismiss Vice President Sara Duterte's petition, which challenges the constitutionality of the impeachment complaint. Minabuti nating mag-file ng motion for intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayong sa Senado ang tamang venue para litisin ng impeachment complaint ni VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dinidinig ng mataas na korte ang petisyon ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan, he said. Representative Sendenya further explained the Vice President's petition is legally unsound. Ang reklamo nila na violate raw ang 1-year ban on initiating impeachment complaints. So ito yung aking kanina ini-explain kanina na ito yung reklamo ng kampo ni VP Sara Duterte na na-violate daw yung 1-year ban sa pag-i-initiate nitong impeachment complaints. 4 ang impeachment complaints na na-file, pero isa lang doon ang initiated. At yun ang verified complaint na pinasa ng more than 1/3 ng House members. So yan yung sinasabi ko kanina, dito pala nakasulat, no? Hindi po totoo yung sinasabi na ini-insist ni VP Sara ng kanilang kampo na na-violate daw ang 1-year rule ban. Pero mga kaibigan, hindi po totoo dahil wala naman po talagang na-initiate, Hindi naman po, kumbaga hindi naman po na-aksyonan yung 3 impeachment. So wala po yun, wala po dong na-violate, Pero pinipilit nila na may na-violate dahil gusto lang nila na ipa-dismiss itong impeachment, So ito ay, lahat ng ito ginagawa nila ay para sa kanilang sariling kapakanan ni VP Sara Duterte, hindi ng taong bayan, ba? So, ito po mga kaibigan, tuloy natin. Representative Sendana emphasized the Supreme Court's role in ensuring accountability of public officials, and the public will view the High Court's decision as either upholding the Constitution or shielding the Vice President. Yan. So, tama nga naman mga kaibigan, yung sinasabi niya kanina na kung ang Korte Suprema ay dinidinig nila itong petisyon ni VP Sara Duterte or didinigin nila ang petisyon ni VP Sara Duterte, iba dapat mas lalo niyong dinggin ang petisyon ng taong bayan. Dahil ang taong bayan ito dapat dito kayo mas accountable sa taong bayan. Kasi ito si VP Sara Duterte, yung sarili lang naman niya ang kanyang ililigtas dito. Kaya niya ginagawa ito. Pero ang taong bayan ay nagtatanong at naghihintay ng kasagutan galing dito sa Vice Presidente. Kaya ini-insist ng taong bayan ang trial, na talagang magkaroon ng trial nang sa ganun ay malaman ng sambayan ng Pilipino kung paano, saan, at anong ginawa niya sa pera. At the same time, ay linisin na rin niya ang kanyang sarili. Kung sinasabi niya na hindi totoo ang mga paratang sa kanya, eto na yung perfect na platform para malinis niya ang kanyang pangalan. Diba? So, yan po yan, mga kaibigan. Sandali guys hindi pa pala ako nakapag-share.
Share muna ako saglit sa aking group. Share muna saglit. Sa ating group. Yan. Okay. Yan. Yes. Yan. Share mo na saglit. Yan. Okay na ako. Nakapag-share na ako. Okay guys, double tap to like, no? Double tap niyo po para makapag-like po kayo, no? So, tuloy na po natin ang ating live. Tuloy na po natin ang live natin, no? So, sabi ni X1 Ibu, hello, I'm Indian. Hello too, how are you? Hope you're fine. Marze, good afternoon, Ma'am Admin Rich watching here from Lawag City. Hi, hello Marze or Mars. Hello, maraming salamat sa panonood dyan sa Lawag, no? Nakarating na kami dyan sa Lawag City, no? Ganda po dyan. Yan. Sana this year ay makapunta ulit kami sa Lawag, no? At sa Ilocos Norte. Yan. Nagpunta din kami sa Sarat, no? Sarat, Ilocos Norte, sa Sarat, Ilocos Norte. Tapos marami kami napuntahan doon. Tapos nagpunta din kami sa Ilocos Sur, sa Bigan, no? So, ganda po ng Ilocos. Yan. Wala ako nakitang maliliit na bahay, puro mga bato. Ang nakita kong bahay at mga malalaki na mga bahay, no? Yan. Okay. Ang sabi naman ni Norvel Escalderon, ikaw naman, isisingit mo pa yan. Nabigyan na naman nasabi ng COA yan na walang anomaly. Ano ba ipinagpipilitan mo? Ay, nako, Norvel Escalderon. Hindi ka yata inform, no? Naku naman, Norvel Escalderon. Hindi ka naman inform eh. Huwag naman mag-fake news.